Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na chong with evidence na kung sobrang gulo ng Senado ngayon. Kasi, sabi ni Erwin Tulfo, hindi na darating ang 18 ex-Marines. Ngayon, nagbago. Dumating ang 18 ex-Marines kasama sa Atty. Baligod sa Senado. Papasok sana sila, pero nako, hiningan sila ng QR code. Sabi na Atty. Baligan, hala, sa binigay na letter, wala man lang magsabing mag-QR code pa kami. Nako. At ito pa, sinabi ni Erwin Tulfo na hindi daw bababa ang 18 ex-Marines sa session kasi pumunta daw sa kwarto or sa opisina ni Senator Ben Padilla. Nako, puro kasinungalingan talaga yan si Erwin Tulfo. Oy, na-shock na si Senator Ben Padilla. Uy, wala dito ang 18 ex-Marines. Sige, susunduin ko nga kung nasaan sila ngayon. Sinundo ni Senator Ben Padilla. Pero kinakabibig ha, ito yung nangyari kabibig. Dumating ang 18 ex-Marines sa Senado. Ito, share ko muna kabibig ha. Ito pala nangyari kabibig. Sabi ni Erwin Tulfo, ito. Kasi ang ginawa po natin ay inimbitahan lamang natin dahil ito po ay isang meeting lamang organizational meeting po ng hindi pala ito hearing. Kaya po hindi po natin mapapwersa yung mga yon. Pero hindi pala hearing to. Meeting lang pala to. Consultational meeting. Akala namin hearing. Hala ka na ay kayo ang bogos. Kayo ang bodol. Tinabi nyo, ngayong araw na to, mag-hearing tayo. June 8, mayroong Blue Ribbon Committee hearing. Magbabalik ang Blue Ribbon Committee hearing. Pero anong sabi? Hindi ito hearing. Consultational meet. Bakit may consultational meeting? Para saan? Di ba? Let's continue kabibig. Inimbitahan po rin natin, gayon pa man, noong pong Miyerkules para walang masabi po yung kabilang grupo, yung minority bloc, na iniiwas po natin at ayaw natin sila imbitahan. So for the record po, nabanggit po kanina ng Secretary at inimbitahan po ang 18 na ito kasama po si Attorney Baligod. Subalit po, hindi po sila at nagpahayag na po sila kani-kanina lamang na hindi po sila bababa rito bagkus sila po ay bisita ni Senator Robin Padilla. Ay, sabi ni Erwin ha. Kasi ang ginawa po natin ay daw di umano ni Senator Robin Padilla natin dahil ang ito po 18 ex-Marines. Ito ang sagot. Wala po dito yung 18 Marines. Nako, pahiya. Wala po dito pahiya sa opisina si ko. Wala po. Wala po sila dito. Pahiya si Erwin. Gumagawa ng istorya. Wala po dito ang 18 Marines. Nako po, kahiya. Wala po dito. Si Drandred po ang nandito. Si Jericho. Naku, Erwin. Asa yung bagong kasal? Wala. Fake news ka na naman. Honeymoon. Siniraan mo si Senator Robin Padilla. Wala po dito yung 18 Marines. Hindi ko alam kung saan galing kay... Naninira ka ng kapwa. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, nandito daw. Nako, naninira. Nako, gusto mo talagang masira ang pangalan ni Senator Ben Padilla. Mali-maling impormasyon na sa hangap mo, Erwin Tulfo. Hello po. Nako po. Yan na. Hindi mali. Tol. Morning, Tol. Hello, Tol. Morning. Good morning po. Saan papunta si Senator Ben Padilla? Saan siya papunta? Baka susunduin niya ang 18 ex-Marines. Let's wait for the video kabibig ha. Sabi ni Erwin, nandun daw sa opisina ng Senator Ben Padilla ang 18 ex-Marines. Binisita daw si Senator Ben Padilla. Bisita daw ni Senator Ben Padilla ang 18 ex-Marines. Pero pinakita ni Senator Ben Padilla, wala naman doon ang 18 ex-Marines. Naku, Tulfo. Alik ka naman. Tol. Pumasok na ba? Tol, pare ko, kamusta ka?
Nandiyan na ba yung 18 Marines? Wala. Nasa baba. Oh, nasa baba. Teka, Wala sa susunduin ko opisina muna. ni Senator Sabi kasi Padilla. nasa opisina ko, wala pala rito. Oh. Diba? Wala. Bumali. Mali si... Nako. Sinapak sa katotohanan. Si Erwin Tulfo. Sinungaling. Wala sa opisina ko, wala. Na, yun na. Nagkaalaman na. Paraanin niyo po ako, Gawa ng kwento si Erwin. Paraanin niyo po ako. Sabi ni Erwin, bisita daw ni Senator Robin Padilla ang 18 ex-Marines pero wala para doon ang 18 ex-Marines. Nasa baba. Oo. Ano ba naman yan? Matapa ka, tol, ha? Oo, hindi naman tayo, relax, baka. Hindi, nandito kasi yung 18 Marines. Masala kayo doon, sir. Yes, sir. Sir, magandang umaga po. Yan, sasamahan niya, sir. Sir, natin sila hearing. Ha? Tatanungin natin sila. Parehas tayo magtatanong. O, tingnan nyo. Pero anong sabi ni Erwin Tulfo? Okay, makikiraan po. Nako. Makikiraan Tulfo. po, mga tol. Tol. Torny. Oh, ano ba nangyari? Kayo papasukin? Anong problema daw? Ano ang problema po? Okay. Ba't ayaw pa akitin sa opisina ko? Pwede. Ganun? Oh, okay. Kasi bisita ko sila eh. Dapat yung bisita ng senador hindi hinaharang. Kasi sabi ni Erwin Tulfo, bisita. Tatanungin po natin sila. Opo. Ha? Saan? Sa hearing nila? Kasamahan ko na lang sila kung ano plano nila. Hawak mo. O, doon lang po tayo sa opisina ko. Oh, sa opisina naman sila. Sa opisina na sila. Alerge, sa opisina ni Senator Robin. It's because sabi ni Tulfo bisita. Oh, eto habibi, gingan natin. Lahat mo lang yes po, may clear. Yes, pwede niyo po i-listen dito. Kaya tayo mga nala-record QR code dahil wala nga ba silang QR code. Dito na lang betado sila sa pagdinig. Oh, ito, ang invitasyon nila, hindi naman nila sinabing mag-QR code kami. O, tingnan nyo, Sir, akala ng mga senador hindi kayo pupunta kasi nagsisimula na nga yung Blue Ribbon hearing ni Senator. alam mo, yung invitasyon kasi na pinadala sa amin, natanggap ko lang nung June 4, alas 8 na ng gabi. Nakauwi na sa mga probinsya yung ibang mga 18 soldiers, no? So, kinausap ko pa sila na kung maaari bumalik sila. Ang huling dumating na hinintay namin yung namatayan sa Pampanga, si Walter Manalansan. Iniwan niya yung wake ng kanyang kapatid para lang makarating at makapunta kami rito. Hinintay namin siya. Sir, gaano kayo kahanda? Especially worst case scenario, baka posibleng magkaroon ng site in contact, hindi natin alam sa ongoing na pagdinig po. Hindi, ayoko mag-speculate sa mga mangyayari, no? Hintayin natin. Ano, okay na po ba? Makakapasok naman po, kailangan lang po talagang mag-QR. Kung sinabi nyo sana kaagad sa invitasyon, hindi kami madedelay. Na-traffic na nga kami sa EDSA eh. Mabilis lang naman po, sir, i-approve naman natin. O pwede bang doon na lang nyo kami QR? Dito na lang, sir, mag-invitation. Invited pero wala kasulod.
Ngayon dumating ang 18 ex-Marines, ang daming hiningi. So sino ngayon ang takot? Kayo or 18 ex-Marines? Yun ang komento ng mga netizen. Ito pa, daming alang may code pa. Kunwari gusto marinig ang 18 mens, pero sa kabila niyan, kabado pala. Strategiya yan, gusto siguro closed door meeting muna pa para ma-briefing. QR code para bank transfer yan. Ayan, dumalo na. Ito ang sinasabi ko na imbitado ka pero maraming pakulo. Pakulo na naman nila yan. Katarantaduhan talaga inimbita tapos ay papasukin. Peke kasing red ribbon kaya need QR code. Binigla sila tapos hindi pinapasok tapos ang dating ng mga Marines pa ang sinungaling. Mga hindi pa. Diyan mo malalaman kung peke at totoo ang nag-imbita dahil daming paek-ek pa. Takot ang mga bangag. Akala ko ba matatapang ay minority block? Huwag na lang kayong mag-attend dyan, mga sinunitahan nyo. May mga pa-QR code pa kayo nalalaman. Anong QR code na nalalaman? Inimbita tapos may requirements. Bakit need pa ng QR code? Chat nila sana need ng QR code para ma-provide QR code para sa ayuda yan. Takot ang mga buhaya marinig ang testimonya ng mga Marines. Hoy, tolpok-pok naman yan. Yan, kabibigo, komento ng mga netizen yan ha. Ito At makikita nyo sa Rule 18, Section 18 ng Senate Resolution number 5, pwede niya kaming i-cite in contempt at ipakulong kami. So, we have an anomalous situation na yung inaakusahan mo ay siya ang uupo na investigador may point at din. West at the same time. So where can we find someone accused Tama. How can we find doing the fairness? investigation and deciding later on who is telling the truth or who is telling a lie? Dapat mag-inhibit siya. Correct. Mag-inhibit si Tulfo. Breaking 18, Brave 18, ayaw papasukin ng Senado dahil walang QR code. Nagkaroon ng panandaliang pag-antala sa pagpasok sa Senado ng grupong 18, itong Brave 18 itong Lunes, Hunyo 8, matapos umanong sabihin na kailangan nilang magkaroon ng QR code bago makapasok para sa padinig ng Blue Ribbon Committee Gatchalian Black na pinangunuhan ni Senador Erwin Tulfo. Gagawa sila ng paraan para hindi makapasok. Alam na, panahon ni panidigong ang pandemic. Ayaw na papasukin kasi pinaplanuhan nyo pa kung ano ipapanakot nyo ay susuhol nyo sa 18 ex-Marines handang ilabas ang katotohanan nga mga magnanakaw buhaya at pinaprotektahan nyo. Takot sila. Ayaw pasukin kasi madadali sila. Huwag kang istorbo, nagmi-meeting lang sila. Kailan kumuha ng QR code kaya tapos binigyan ng script. Panahon pa yan ng pandemic ang mag-QR code. Yun ang komento ng mga netizen ha. Nang dumating ang 18 ex-Marines, ito ang nangyari. Ito ang nangyari kabibig. Senator Ben Padilla, taglit mo lang meeting. So agad, ang nangyari is nagsusakama si well, in fact, ang 18 ex-Marines na sa baba. Anong ginawa na nag-usap na sila, anong gagawin natin? Hindi na dumating ang Brave 18. Diba? Nagkagulo na. Shock sila. Akala na hindi dadating ang internet. Ano nangyari dyan? Meeting pa more. Sabi na mga nagulat sila. Akala kasi nila ang 18 ex-Marines na afraid na dyan. Nagulat sila. Dumating. So para mantala ay hindi nga ng QR code. Sabi niya ito ni Pagdot, wala naman dito sa letter yung magkaroon ng QR code. QR code ba yan? Diba? Yun ang nangyari kami. Ano ba yan? Ito na. Sabi ko nga, ayaw naming i-legitimize na si Mr. Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee. Pero haharap kami Correct. kahit saang venue, no? Tapang. Kahit saang venue. Matapang sila. Haharap kami. Pero just to clarify lang, attorney, hindi yung Sabi ko nga, ayaw naming i-legitimize na si Mr. Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee. Pero haharap kami kahit saang venue, no? Kahit saang venue. Haharap Matapang kami. sila. Diba? Matapang 18 ex-Marines. Hala ka mga kabibig. Ano ang inyong komento hinggil dito? Lamang,
'Di ba? Pagka ang sinabi ni Erin Kasi ang Tulfo. ginawa po natin ay inimbitahan lamang natin dahil ito po ay isang meeting lamang at organizational meeting po ng Blue Ribbon Committee. Kaya po hindi po natin mapapwersa yung mga yon, pero inimbitahan po rin natin gayunpaman nung pong Miyerkules para walang masabi po yung kabilang grupo, yung minority bloc, na iniiwas po natin at ayaw natin sila imbitahan. So for the record po, nabanggit po kanina ng Secretary at inimbitahan po ang 18 na ito kasama po si Attorney Baligod. Subalit po, hindi po sila, at nagpahayag na po sila kani-kanina lamang na hindi po sila bababa rito bagkus sila po ay bisita ni Senator Robin Padilla. So, yan ha, sabi ni Tulfo ha, bisita ni Senator Robin Padilla. Naging organizational meeting na lang. Basta scripted, takot yan humarap. Hearing na naging meeting nung dumating 18 ex-Marines na bahag ang buntot ni Bendalo. Ano ba talaga kuya, pag sure ng patawa ka na, naging meeting na lang? Sabi ng mga netizen. O diba? Ginisa kayo na yung sariling mantika. Pusang gala, daming palusot pumasok na dyan 18, ayun yung daw, bakit mas marami pang viewers ng 18 Marines kaysa investigation ni Mr. Bendalo? Hearing daw, tapos naging meeting na lang o seminar, organizational meeting lang pala, hindi BRC hearing. Mahirap pumasok dyan, baka ikulong nyo, haha, doon kayo magaling magkaso at magkulong. Tuloy nyo na lang ang mga lectures nyo sa consultative meeting ng 135 pa mga senators. How can this hearing be fair? Yung mismong alleged accused, ang chairman ng Blue Ribbon. Nagpunta naman, bayag mo noo Tulfo ha, bend the legs. May mga netizen mo, reklamo, uy. Ito, At eventually, siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent. Kinig tayo sa live. But his may be ordered by the committee. That is the danger. No? You give me few minutes na lang. So yun po ang, having said all of those, this is our humble request to the members and leadership of the Senate of the Republic of the Philippines. First message, we should observe the rule of law. We should observe your own Senate rules. If you do not follow your own... Sige, maghanap tayo ng klaro ha, ng klarong video. Sige, ito yung klarong video ng pa-live ng 18 ex-Marines ngayon. Sige, para kabibig hindi klaro yung mga sinasabi. O sige, ito na. Wait for a while. Ito. Rules, how can you expect us, non-senators, to obey your rules? Second, we humbly ask, we respectfully ask the members and the leadership of the Senate of the Republic of the Philippines to observe statesmanship, not princess of the senators who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang membro ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Rodante Marcoleta. Na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang miyembro ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Zaldico na nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumite ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima. In fairness, maraming nanood sa live ni Senator Robin Padilla kumpara sa live ng Senado ngayon. Bigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito.
So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sir, to clarify, ang police president, Yes. Sir, do you want Senator Erwin to inhibit? By rules of decency, he should. Ayun, napapag-inhibit si Erwin. Well, we will manifest what I said to you earlier, that we should observe statesmanship. Tama. Kahit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang maging huwes. Correct. mention Napaka-unfair. earlier, you expect them to cite the witnesses in contempt, sir? Well, if you look at the rules, no, it says there that if you falsely testify, you can be cited in contempt. Now, if the former soldiers will affirm and confirm what they stated in their affidavit, what would be the response of Mr. Erwin Tulfo and other legislators similarly situated? Sasabihin ba niya, nagsasabi kayo ng totoo? Hindi po. Ang sasabihin niya, nagsisinungaling kayo. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nagpakita, sinabi na niya na nagsisinungaling kayo. At kung sinabi niyang nagsisinungaling kami, ano po ang consequence nun? Binasa ko po sa inyo ang Section 18 ng Senate Resolution number 5 as amended by Senate Resolution number 145, dated February 13, 2013. So wala kaming ibang patutunguhan kundi kulong po eh. And that is why the logic of our request, the reason, the basis for our request is for him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation. Pero he can participate, sir, si Senator Erwin. Yes, we Basta wag welcome. lang chair. Yes, yes. Si And- Senator, Hmm. sorry sir, Senator Robbie, may sinabi ko kasi si Senator Erwin sa mga pinatatanong po sa inyo kung sasamahan niyo po ang naging Kung ano ang nais ng aking mga bisita, yun ang mangyayari. Pero hindi ako uupo dun sa consultative meeting. And Doon sir, lang ako kayo sa po, tabi ninyo. dahil po, We will not Doon lang ako sa oblige tabi ninyo. Senator Padilla to accompany us. We can go there on our own. I want to impress upon you, dear media members, that we are acting on our own. We are not upon the dictates of anyone. And let me respond to 3 serious allegations coming from so-called high government officials. Number 1, sinabi ni NBI Director Matibag doon na peke daw ang mga ito. Hindi raw sila dating mga sundalo. Okay? Yun ang allegation niya ngayon. Pero hindi ba stop ang grupo niya? Ito, basahin ko yung natanggap kong investigasyon. Nakalagay dito. We invite Attorney Baligot and the former enlisted personnel of the Philippine military. Ito, yung grupo mismo ni Mr. Erwin Tulfo nagsasabi na that they are former enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6 sinabi, Remy Boy Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel C. Galapon, Philippine Army. Yan din po ang sinabi namin sa affidavit nila. No? Number 2, kung peke kami, ano ang resulta ng 2 pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification of the 18 former soldiers. At 2 beses nilang na-prove na totoo yung sinasabi
na 16 ang dating Marines, 2 naman ang dating Army. No? Pangatlo, bakit niya namang sasabihin na nagsisinungaling ang mga ito? Siya mismo, nagsumite siya ng affidavit ng mga sundalo sa ombudsman. At yung panel of investigators ng ombudsman na pinapangunahan ni retired General and Attorney Eliseo Cruz ng ombudsman, no? Binanggit nila yung affidavit ng 2 dating sundalo doon sa fact-finding nila against former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico, at a certain Attorney Raulito Paras. Nandun po sa report ng panel of investigators ng ombudsman. 6 po yun na mga abogado ng ombudsman. So sino po ang nagsisinungaling? Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Sana hindi masira ang NBI as an institution. Pangalawa, narinig namin kanina, nagpo-monitor ako na ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay bogus daw ang mga ito. Kung bogus ang mga ito, bakit po siya nagpadala at sinabi na former enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines ang mga ito? No? I think there is duplicity in the words of coming from the mouth of Mr. Erwin Tulfo. Attorney, ano masasabi niyo doon sa binabanggit ng NBI na may inconsistencies doon sa naisubmit sa ombudsman doon sa naging testimonya na nasa Senado noong Huwebes? Ako po, sabi ko nga, sabihin niya yung inconsistencies, no? And by the way, Halimbawa, sir, yung binabanggit nila, nakalagay doon sa original na affidavit na 18 na may mga pulis na namburiki doon sa maleta. Pero doon sa ombudsman, nakalagay na lang doon na may mga pulis na tumulong para mag-deliver ng mga maleta na wala na yung pagburiki. alam nyo, ganito, ang pagbasehan po ninyo sana ay yung pirmado at notaryado na affidavit ng mga ito. Kasi may mga kumalat na may mga nagdagdag o may nagbago at ibinibintang nila sa amin yun. Dapat nga makasuhan yan si Matibag kung saan niya kinuha yung peke na affidavit na yan . He relies on a fake document and puts the blame on us. Anong klaseng investigador yan? Nevertheless, as I said earlier, no less than the panel of investigators of the Office of the Ombudsman lend credence to the allegations of the 18 Marines. So how about the claims na kasama daw po si Senator Loren Legarda doon sa affidavit? And Martin Hindi in-expound yung last week. Dapat sada kasi nag-attend sila ng Senate Blue Ribbon Committee hearing para sila ang nagtanong. Ba't nila kami pagbibintangan kung wala namang nagtanong? Diba? Pero nandun din sa affidavit, sir. Nandun po sa affidavit . Nag-deliver din po kay Sen. Loren at kay Sen. Mark. Sa, Hindi po nila binabawi yung sinabi nila na nag-deliver sila, pinasend Loren na kami po ay no? Let me clear this out with you now. Noong in-interview ako sa, I think it's the group of Ed Lingaw, no? Merong babae doon na She was not interviewing but rather anyway, ang sabi sa akin, Attorney, bakit nasama si Laila de Lima sa listahan ng mga Congress members na hindi naman siya miyembro ng Kongreso noon? No? At pinapalabas nila ngayon, nasa kulungan pa raw si Laila de Lima noon, paano siya makatanggap? No? At dahil po dun sa pagtatanong, ang sabi ko ay, ang nabanggit kasi ng mga dating sundalo ay Congresswoman Laila de Lima. At ang explanation nila sa akin ay, Sir, nung ginagawa kasi natin itong affidavit bandang February,
ay Congresswoman na si Laila De Lima. And out of respect, we addressed her as Congresswoman Laila De Lima. At ako naman, ay isinama ko nga siya, no? Doon sa listahan ng mga Congress members. But that is a peripheral issue. The central issue is, did she receive or not? And minemaintain nila na nakatanggap sila. How about sila Senator Lauren and Senator Mark Villar? Ano po yung nakalagay sa affidavit? Okay, ganun po, no? Noong in-interview ako nila Edwin Gao, sometime first week of March yan. So pinatawag ko sila lahat, no? Sabi ko, klaruhin nga natin ito. Bakit nyo nasabing Congresswoman Laila De Lima? So in-explain nila. At dahil hindi ako nakontento, pwede bang isa-isahin natin ang bawat pangalan na binanggit ninyo? So ilang araw po kaming nag-review, no? O, sabi nyo, ikaw, Tube, sabi nyo ganito. I-confirm nyo sa akin. So mahabang proseso, no? Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Okay? Doon po kay Senator Villar, sabi nyo, no? Wala pong pinabago doon. As is po yan. No? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila Tulfo noon, no? Tinanong po kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. March, ano pong year? 2026. Oh, March. No? Majority pa yata sila Senator Lauren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At sir, ganito. So, confirm po, no? At pagdating naman kay maraming proseso yan, pagdating kay Senator Lauren, nag-usap sila, same process. So, meron si Orbilio at saka si Galapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Lauren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. Paghinto namin sa gate, nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba ng 2 maleta galing sa backup ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan. No? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Lauren, pinakiusapan ko si Mike Defensor. No?
Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second po, na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, yon lamang ang naaalala nila noong ginawa yung affidavit na yan. In fact, marami pa pong iba eh. Ang sabi nga sa akin, Sir, pwede mo ba kaming isama sa Senado at saka sa House of Representatives para kung mag-session sila, ay mamukhaan namin kung sino yung mga nakita namin na hindi namin maalala yung mukha o ang pangalan. Bakit? Sir, kasi yung napangalanan namin dyan ay yun lamang yung mga sikat, nakikita namin sa TV, sa news, sila yung popular, sila yung palagi namin nakikita, kaya yan ang maalala namin. At yan po nandun sa affidavit nila. Sinabi po nila yan. Sir, clarification. So, dun, nagpunta po sila sa bahay ni Senator Loren. Pumasok si Zaldi, pero walang maleta ang itinasok. Yun nga po ang recollection nila after, no? Kaya, Noong March. Oo, na, Sir, naalala namin, paghinto ng sasakyan, bumaba si Boss Zaldi, bumukas na rin yung gate. Sa supposedly bahay pa ni Senator Loren. Oo, yun ang... Hindi po nila nakita si Senator Loren. Hindi po. Kasi po ang style nila yan, may everyday po may detail yan eh. Kung ano yung assignment nila, kung ano yung lakad, no? So, pwede ko nga ipakita sa inyo na sa oras na ito, pupunta si Saldi ko dito. So, may schedule sila. Bakit po ngayon lang nagkakaroon ng correction? Bakit ngayon lang po? Ay, hindi, March po yun. March pa? After nung interview, Pinakorek. after nung interview kay Ed Lingaw. Pero hindi pa nababago Hindi mo sir yung affidavit ninyo sa ombudsman kasi nandun pa rin Hindi pa namin, Senator Loren Legarreta sa yes, ombudsman. totoo po yan. Hindi namin. Kaya ang sabi ko nga, pakibigay ito kay Senator Loren, kapo kay Mike Defensor. Para kung sa tingin niya, agrabyado siya, ito yung pag-amin ng dalawa, kapo. At pwede niyang gamitin ito. Would you submit sa ombudsman sir ng pag-rectify dun sa pangalan niya? Hindi ko pa po sinasubmit. Pinabayaan ko lang muna. And I will let Senator Loren take whatever legal action she deems proper to vindicate herself also. Nakausap niyo na po si Senator Loren about this? Hindi. Bago pa po yung nangyaring Thursday na pagharap po nila sa Plenary? Ay, hindi po. Never, wala akong access, wala akong contact. Ang maalala ko lang, after the Senate Blue Ribbon Committee last June 4, ay lumapit po siya sa mga sundalo at nakipagkamayata siya. Sir, yung kay Mark Villar, siya mismo nakatanggap ng maleta. Ah, Doon walang correction. Wala po eh. Kung ano yung nandun, kasi pinareview ko bawat isa po doon, bawat paragraph, bawat pangalan na binanggit, pinaulit ko po sa kanila. Ulitin nyo yan, sabi ko. So far, ang correction nila, number 1, kay Laila de Lima, Sir, sabi niya, nasabi namin Congresswoman kasi out of respect. Pero nakatanggap siya. At Kailan yun? syempre, nung nakalabas na siya sa kulungan, no? Kasi pag may meeting sa Unit 8 Townhouse sa Forest Park, at ang pinag-uusapan ay tungkol sa ICC, dumarating po si Congresswoman Laila de Lima. At hindi lang naman po isang beses yan eh. And as I said, pag lumabas po, pag inimbitahan ng Blue Ribbon yung 14 na bagong mga testigo, kung mamarapatin ng Senado na imbitahan sila, ay magkukwento pa po sila kung ano yung nalalaman nila. Kasi marami pong marami pong detalye na hindi ko sinama sa affidavit nila. Bakit? Kasi ang sa akin noon, I just wanted to reveal
enough information to warrant an investigation. No? At pag nagkaroon ng investigation, sabi ko, doon nyo ilalabas lahat ng gusto nyong sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng invitasyon sa Office of the Ombudsman. No? Mag-uumpisa kami sa June 11. Iisa-isahin po nila ang 18. I-interviewin sila ng mga abogado ng Ombudsman, yung panel of investigators. At doon po nila ibabahagi lahat na ng informasyon na alam nila. Nung Senate hearing nga sa yung Blue Ribbon po na nakaraan, may mga lumabas po doon na gusto sana namin, hindi mo na lumabas pero hindi nila naiwasan na maikwento, no, yung iba. So yun po kabibig ang parte na kailang live ngayong araw na to. Ano sa palagay yung kabibig? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.